maparangalan ang iyong pangalan. Hallelujah. Sa kalagitnaan po, Panginoon, ng iyong mga lingkod, Ama. Patuloy kong itinataas, Panginoon, ang sitwasyon at kalagayan, Panginoon ko, na nakikita mo sa oras na to, Ama. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan sa lahat at alam kong mabuti ka. Kaya nagpapasalamat ako, Panginoon, na ngayon pa lang, Panginoon, ang proteksyon mo, Panginoon, sa lahat ng hindrance na pwedeng maganap, Ama. Ikaw po, O Diyos, hallelujah, ang pinagkakatiwalaan namin, Panginoon, na magkasakatuparan, Panginoon, ng lahat ng iyong will, Panginoon. Alam ko, Ama, na will mo na maihayag ang salitang ito at will mo, Panginoon, na matuto ang bawat isa sa amin. Maranasan nawa namin, Panginoon, ang presensya mo sa oras na to at patuloy nawa, Panginoon, tumimo sa puso at isip ng bawat isa ng iyong mabanal na salita, Panginoon, ang siyang nakakapagpabago, siyang nagtatransform sa bawat isa sa amin, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa pinakamataas na pagsamba, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Opo, nawawala po ako. Naririnig ko po yung ano. Amen. So, praise God po. Muli, naririnig niyo po ulit ako? Amen po. Yes. Amen. So, praise God po. Bibilisan ko na lang po para hindi po tayo maano sa signal. So, glory to God po. Dito po sa mensahe na to, dito natin mapag-uusapan kung kayo po naranasan niyo na ba na pinagtaksilan ng kaibigan, ng matalik na kaibigan, nasaktan na ba kayo ng mga close friend ninyo? Nasaktan na ba kayo ng mga... Putol-putol po si Beb, wala po. Amen. Praise God po. Hallelujah. Ayan. So, kaya po ako humihingi ng backup na prayer. Purihin ng Panginoon. So, ulitin ko po. Kung naranasan na po natin na masaktan, ng kaibigan, na talaga pong dinibdib natin, at tayo ay nagkaroon ng galit. Amen. Ito po ay yung karanasan po ni Tatay David. Amen, sa oras na to na siya po ay nakaranas po na masaktan, mabetray. Na po nung pinag-aralan natin last week about po sa topic po ni Pastor Nilo. At ito po yung mga kasunod, amen, ng tagpo po ng panalangin po ni Tatay David. So, dito po sa verse 1 and verse 2, naririnig niyo pa po ba ako? Baka po nagsasalita ako, wala na ako sa linya. Nakikinig po. Amen po. Sige po. So dito po sa verse 1 and verse 1 hanggang verse 3 po, makikita po natin dito yung pong pagtawag po ni Tatay David. Hallelujah sa Panginoon. Amen. Sabi niya po dito sa verse 1 hanggang 3. Give ear to my Lord, to my prayer, O Lord, O God, and do not hide yourself from my supplication. Attend to me and hear me as I am restless in my complaint and moan noisily because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked, for it bring down trouble upon me, and in the wrath they hate me. So ito po sa panahon po na tayo ay naguguluhan. Amen? Dito po makikita natin when we are in trouble sa awit 55, hallelujah, pag naguguluhan po ang ating isipan, yung nakakaranas tayo ng kalituhan, katulad po ng naranasan po ni Tatay David, at mabibigat na kalagayan. Ito po yung bunga kapag ang ating isip po ay nagkakaroon ng mabigat na suliranin, lalo na po pag nagkakaroon yung puso natin ng galit. Amen? Minsan, nahirapan tayong magdesisyon. Dito makikita natin sa verse 2, yung mabigat po na suliranin ni Tatay David. At napakahalaga po hanggang sa verse 3 makikita ninyo doon na kailangan maging mapagbantay po tayo sa ating kaaway. Dito po makikita natin kung bakit kailangan magtagumpay tayo sa panahon po na naguguluhan ng ating isip kasi pwede tayong ma-oppress.
Amen? Kaya tayo nagkakaroon, bakit natin nararamdaman yung panahon na tayo po ay nagkakaroon ng hindi mapahingang utak, di ba? Nagkakaroon tayo ng restless. Pag hindi napapahinga yung utak natin, even ang puso natin, di ba kasabay yung mga katawan natin, nawawalan tayo ng lakas. Damay-damay po lahat. Kaya napakahalaga po na pag tayo po nakakaranas ng mga pagtataksil, amen, ng kaibigan o pagtalikod sa atin, lalo na yung mga minamahal nating mga kaibigan, kailangan po nating matutunan na magkaroon po ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Bakit kailangan na magtagumpay tayo sa kaguluhan ng mga isip natin? Una po, makikita natin na po, kapag ang isip natin nagugulo, sa verse 4 po makikita nyo, ito po ay nagbubunga ng lubhapong kalungbayan sa atin. Na po, tayo ay nag-iisip tayo na parang wala tayong katulong, 'di ba? Parang walang dumaramay sa atin. Kapag ito po ay ating napapabayaan, napakahalaga po ng mind natin na tayo ay magkaroon ng focus na paglilingkod po. Lalo na pag naguguluhan po tayo, napakahalaga din po na halimbawa ni Tatay David na ang Diyos ang una niyang sinasangguni. Ang Diyos ang una niyang tinatawag. Ang Diyos ang una niya po na alam niya na saklolo. Sa panahon na siya ay naguguluhan, dapat ganun din po tayo. Maranasan natin sa buhay natin, na alam natin kung sino ang una nating tatawagin. Amen? Kaya napakahalaga po na, kasi lalo na pag wala po tayo sa ayos ng pag-iisip, madali tayong magpanik. Kaya makikita nyo po sa 4 and 5, yung doon na mabilis po ang takot. Mabilis tayong natatakot, mabilis tayong nasisindak po ng sitwasyon, di ba? Ng mga nakikita ng mga mata natin. Because sometimes, that is reality po. No, hindi natin maiaalis sa buhay natin na may mga panahon na may takot tayo. Pero nawa mga kapatid, sa panahon po na nagkakaroon tayo ng fear, ng mga takot po, even sa mga kaaway natin, na po mahalaga na isa-isip at isa-puso natin ang pagtawag at pagluhod po sa Panginoon. Sa Kanya po tayo. Kasi pag tayo mabilis magkaroon ng panic, at takot sa puso natin at sa buhay natin, mabilis tayong magdesisyon ng mga bagay na mali, na hindi tama at hindi naka-align sa will at way ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na wag nating pahihintulutan ng kaaway na magulo po ang isip natin. Amen? Lalo na po sa mga panahon na nasasaktan yung puso natin. Kasi madali tayong magdesisyon lalo na pag galit tayo. Alam natin na even sa salita ng Panginoon, sabi niya po, huwag tayong magdidesisyon sa panahon na tayo ay may galit. Amen? Kasi po, pwede pong maging mali ang way ng desisyon natin, maging mali ang patutunguhan ng desisyon natin, at maging mali din ang binubuka ng bibig natin sa panahon na tayo ay may galit sa puso natin at naguguluhan ang isip natin. Amen? Magdudulot ito ng kapahamakan sa atin. At yun ang gusto ng kaaway. Amen? Ang kaaway po hindi lang physically. Our enemy is not physical. It is spiritual po. May mga kaaway din po tayo spiritual. Kaya napakahalaga po na ang kaaway gusto tayong i-destroy, ang kaaway gusto tayong i-distract, ang kaaway gusto tayong patayin. Amen? Diba? Nakawan tayo ng pag-iisip. Pag-iisip po na pakatuon sa Panginoon. Kaya nga, yun din ang isang way ng kalaban spiritually. And even kaya gumagamit siya ng mga physical na kaaway natin para ma-disalign tayo. Amen? Sa calling natin, sa purpose natin, sa Panginoon. Kasi kapag nawala tayo sa calling at purpose natin sa Panginoon, anong pwedeng mangyari sa'yo pag nagulo ng kaaway ang isip mo, kapatid? Hindi ka makakarating sa destination mo. Amen? At ganun din po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Maaaring ito ang pinagdaanan ni Tatay David nung panahon na siya ay naguguluhan ng isip at puso niya. At alam ko bawat isa sa atin na pagdaanan din po natin yung ganitong klase. At kapag sinusunod natin ang puso natin o ang galit natin, namamali po ang ating destinasyon. Amen? Dahil napupunta tayo sa maling pagdidesisyon. Amen? Kaya napakahalaga po na maging mapagbantay tayo sa ating isip. Amen, sa panahon po na tayo ay naguguluhan, kasi pwede tayong i-oppress ng takot natin at pwede tayong i-oppress, amen, ng
magulong isip natin. Kaya purihin po ang Panginoon dahil dito tinuturuan tayo ng Diyos. Amen? At sa verse 6 and 8 po, makikita natin doon saan natin hahanapin ang kanlungan. Amen? Saan po? Sa piling ng ating Diyos. Kaya nga sinasabi doon that God is our refuge. Diba? Siya po yung present every time we need help. Especially when we are in trouble. Amen? Kaya napakahalaga po na bulay-bulayan natin yung salita ng Panginoon at makita po natin na ang Diyos po ang ating tahanan. Na po siya po ang ating dapat tinatawagan at kanlungan po, na sa panahon po na tayo ay meron pong nararanasan na trouble. Amen? Sa piling ng Diyos, sa salita ng Panginoon tayo manahan para makapag-isip po tayo ng mabuti. Amen? Huwag tayong manahan sa ibang tao. Huwag tayong tumawag sa ibang tao. Huwag tayong tumawag huwag muna nating tawagin yung ibang tao. Sa Diyos po muna tayo tumawag. Amen? Sa Kanya po tayo umasa. Kaya dito sa verse 9 and 11, makikita nyo doon, sabi niya, kailangan po umaasa tayo sa magagawa ng Diyos. Sabi nga, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Hindi ka lang dapat umaasa sa Kanya. Na nagiging expectant ka sa Panginoon. Dapat you have fully trust po sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po na dito sa panahon na alam natin na maaaring pwede tayong manghina, pwede tayong mag-fail, pwede tayong magkamali, amen, o ma-destroy. Alam natin na ang tatawagin natin is our Lord. Amen? Siya po ang ating tinatawag sa panahon po na alam natin na tayo po ay nagugulimihanan. Amen? Mahalaga na tumatawag po tayo at umaasa po tayo sa Panginoon. Ganon din po sa 16 and 19. Sabi nga doon, tumawag tayo sa Diyos. Amen? Dito po sa panahon na to, siya ay hari. Alam natin na hari po si King David. Amen? Si Tatay David. And even nung siya pa po ay pinagkakatiwalaan pa lang na maging pastol ng mga tupa, alam natin na si Tatay David ay mahilig na po tumawag sa Panginoon anuman ang sitwasyon at kalagayan niya. Mapababa at nasa taas pa siya bilang hari. Amen? Anuman ang katayuan mo, nasa title ka man, wala ka man sa title, anuman, mababa ka man, o kahit ano pa po. Amen? Wala pong pinipili. Wala pong pinipili ang Panginoon. Amen? Na tumawag sa Kanya. Willing po ang Panginoon na pakinggan po tayo. Kaya, aminin natin sa Diyos na tanging siya lang ang saklolo natin. Na tanging siya po ang kailangan pong tawagin natin para magpalakas sa atin sa panahon na tayo nanghihina, makapangyarihan po ang Diyos sa lahat ng panahon. Kaya, yung saklolo ng Diyos, hindi po yung sarili nating kakayahan ang asahan natin. Sabi nga sa Bible, let's trust in the Lord. Lean not on your own understanding. Maaaring hindi mo naintindihan kung anong nangyari sa'yo, kapatid. Maaaring hindi mo alam kung bakit kailangan mong pagdaanan yung season ng buhay mo na yan. Pero katulad nga po ng laging pinapaalala sa atin, ano man ang season ng buhay mo, katulad din ng panahon, umiinit, umaaraw, hindi natin pwedeng lagpasan. Hindi natin pwedeng i-shortcutan, hindi pa natin pwedeng i-skip. Amen? Kasi darating po ang araw, time will come, someone will betray you. Darating ang araw, someone will hurt you. Darating ang araw, someone, will try to destroy your name. At sa panahon na yon, mga kapatid, sana pagdating ng panahon na yon, sa pinag-aaralan natin ngayon, maalala nyo itong araw na to, na pinag-aralan natin yung Psalm 55. Na katulad ni Tatay David, alam nating tawagin ng Panginoon, sa Kanya tayo hihingi ng saklolo, sa Kanya tayo hihingi ng tulong, especially kapag alam nating durog na tayo. Alam nyo kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, bilang inanoint ng Panginoon, hindi ka pwedeng maging, anointed kung hindi tayo makakrush. Kung di tayo huhubaran, sabi nga lagi sabi ni Nanay Andrea, kailangan nating mahubaran. Yung wala natin ipinagmamalaki sa sarili natin, kundi ang Diyos na lang, ang tunay na tutulong po sa atin. At yun po yung ginawa ni Tatay David sa panahon ng trouble niya. At sa panahon, kahit saang panahon na inaaway siya, hinahabol siya ng kaaway niya, papatayin siya.
Ganon din sana tayo, magkaroon po tayo ng faith na yung fear natin ma-overcome natin through faith. Faith kanino? Hindi sa kapitbahay mo, kapatid. Hindi kay pastor. Kasi time will come, kahit naranasan nyo na ba yun? Yung kahit gusto mong tumawag sa ibang tao, kahit gusto mong kausapin yung pastor mo, they are busy. Even mga nanay mo, busy sila. Kasi bakit? Gusto ni Lord makita mo na anak sa panahon ng trouble mo, sa panahon ng kailangan mo ng tulong, anak, nandito ko. Diba? Hindi sila ang makakatulong sa'yo. Kasi ang tunay na makakatulong sa atin, una, ang Diyos po bago ang ibang tao. Kaya matutunan natin na tumawag sa saklolo ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos din po ang gagawa at magbibigay ng resources sa atin. Siya rin po. Dahil kapag ang Diyos, nag-yield tayo sa kakayahan ng Panginoon, wala pong nabigo. Wala pang taong nabigo na sumandal sa Diyos. Dahil even pangit minsan yung nakikita mo sa paligid mo, at umasa po tayo sa Panginoon. Amen? Ang dulo po nun, victory, hindi failure. Kahit pa napakapangit ng kwento na yon, all things work for good. Amen? Sa lahat po ng umiibig sa Panginoon. Sa lahat ng may purpose na nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya napakahalaga po na maunawaan natin na po na ang saklolo natin, una, dapat ang takbuhan natin ay ang Panginoon. Amen? So sa verse 20 and 25 po, makakita po natin. Excuse me po. Dito po sa verse 20 and 21, makikita natin dito kung paano po hallelujah. Ay, sa 19, tama po, yes, amen. Hallelujah. Ayan, in-inspire lang po sa akin, sa bago ko makalimutan, sa 16 and 19 po, maging ang confident natin ay ang Diyos. Mahalaga po na meron tayong confidence sa Panginoon po, despite po ng lahat ng atake ng kaaway, kahit ano pong atake mga kapatid, mapa-physical na kaaway, mapa-spiritual na kaaway po, let's have confidence in the Lord. Any attack of enemy, magkaroon po tayo ng confidence lagi sa Panginoon na siya po ang ating Diyos. Amen? Buhay po siya, hindi siya bingi, hindi siya bulag, para hindi makita yung katayuan mo, na hindi pa binubuka ng bibig mo yung panalangin mo. Alam ng Panginoon yung nangyayari sa'yo, at hindi po yun sorpresa sa Kanya. Amen? So sa verse 21 po, and 22, makikita natin dito, kailangan magkaroon tayo ng pagkakakilala sa kaaway natin. Kilalanin natin yung kalaban natin. Amen? Minsan kasi, syempre, binitray tayo ng kaaway, ng kaibigan natin. Pero ang tanong, sino ang nag-operate sa kanila? Dapat ba tayong magalit sa tao na yon? O sa espiritu na nag-udyok sa kanila para i-betray tayo o saktan tayo? Kasi tunay po ang kaaway mga kapatid. Kailangan nating magkaroon ng discernment na kilalanin kung sino ba ang tunay nating kaaway. Kasi we are battling in the spirit. Who is your real enemy? Sometimes, meron tayong conflict about husband, about friend, best friend, di ba? About sa mga tao sa church. Amen? Or sa mga tao sa labas or unbelievers. Amen? But the thing is, who is your real enemy? Kailangan ko ba when you have fight, pag meron kayong fight ng husband mo at ng wife mo, do I have to attack my husband or do I have to attack my wife? Diba? Kailangan ko ba silang, kaya may mga tao po na nagkakasakitan. Amen? Mga mag-asawa, nagkakaroon ng physical attack, diba? Nagbubugbugan sila. Because, minsan, we need to have the calm spirit. We have to have calm spirit na nagmumula sa Panginoon to discern who is our true enemy in our life. Kasi kapag hindi natin na-discern kung sino po ang tunay nating kaaway, it will affect us. It will affect your family, it will affect your friendship, it will affect your relationship through your believers, 'di ba kapwa mo believers or sa mga unbelievers? Amen. Who is our true enemy na dapat nating atakihin sa panahon po na tayo ay nabetray ng mga kaibigan natin? Dapat ba tayong magtanim ng galit sa puso natin?
Amen? O ipagkatiwala na rin natin yung vengeance sa Panginoon. Kaya we have to discern. Sa panahon po na naguguluhan tayo, ilagak natin lahat kay Yahweh. Ang lahat. At manalig tayo sa Kanya lamang. Amen? Siya po ang aalalay sa atin. Siya po ang magtatanggol sa atin. Sabi nga ng Lord, the vengeance is mine. Amen? Ano man po ang tinanim ng mga tao sa atin. Kung sila ay nagtanim ng pagbibetray sa atin, betrayal din po ang kanilang mararanasan. That is the word of the Lord. And sabi nga, the word of the Lord is not, it will not invoid. Diba? Hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Kung meron mang pinakatotoong bagay na dapat mong paniwalaan ang pangako po ng Panginoon. Kaya nga our confidence po, our confidence dapat po nasa Lord. Amen? Ano man ang pinagdadaanan mo kapatid, sickness man yan, diba? Sakit man yan ng mga magulang natin, kaibigan natin, asawa natin, kaguluhan man, kawalan ng kapayapaan, diba? Pagbibetray, diba po? Ng mga kaibigan sa atin, pagtataksil sa atin, pananakit sa atin, physical man o emotional. Ang pananakit po sa atin, physical man o emotional, know where to yield. Know who to run. Diba? Alam natin dapat kung sino yung tatakbuhan natin. Alam natin dapat kung sino yung lalapitan natin. Nadidiscern dapat natin kung sino yung kaaway natin para alam natin, diba po, ma-speak sa Panginoon. Diba? Kung ano. Amen? Yung pong dapat, yung tamang panalangin na ipanalangin natin. Kasi, sabi nga, love your enemy. Sabi din ng salita ng Panginoon. So, kailangan ba ipanalangin ko yung nag-betray sa akin na mapahamak din sila? Or mas mabuting ibigay ko na lang, di ba? Yung pagganti sa kamay ng Panginoon. Kasi mas alam niyang turuan ako. Di ba? Mas alam niyang ituwid ako. Mas alam niyang ipagtanggol ako sa tamang way na hindi ako magkasala sa kanyang mga mata. Amen? Kaya purihin ko ang Panginoon sa mensahe po na to. Bilang testimony po, I experience everything. Na-experience ko kung bakit sometimes naranasan ko magkaroon ng trust issue. Kasi wala akong mapagkatiwalaang tao. Amen? Even yung mga taong minamahal ko, nasasaktan ako. Pero naranasan ko din sa buhay ko po na tumakbo lagi sa Panginoon kung bakit ko pinagtatagumpayan lahat. Kaya nabe-bless lang ako kasi bakit ito yung natutok sa akin. Parang kailan lang po. Yung 10 years na, almost 15 years po na kaibigan ko. Best friend ko, tinuring kong kapatid, pamilya. Alam niyo, siya yung nagbe-betray sa akin. Siya yung naninira sa akin sa ibang tao. At hindi ko yun ina-expect. Kaya, pinagpasa Diyos ko po lahat. Pinagpasa Diyos ko sa lahat po ng mga bagay, kaya kung bakit patuloy akong nakakapagpatuloy sa Panginoon. Kasi pinapaubaya ko po sa Panginoon yung lahat ng pagganti. Amen? Sabi nga, kung madumi ang puso natin, di ba, madumi din yung lalabas sa bibig natin. Pero kung punong-puno tayo ng pagmamahal ng Panginoon, ano man yung bagay na ginagawa nila sa atin, magpapatuloy tayo kasi po, alam natin na walang kapangyarihan ng kaaway sa buhay natin. Ang kaaway po nasa ilalim lang ng talampakan natin. Binibigyan mo lang ng kapangyarihan ng kaaway kapag nakikinig ka, halimbawa, sinaktan ka ng asawa mo, pabalik-balik ka sa past, di ba? That is the oppression of ng kaaway sa isip mo. Past is past. Amen? Hindi po tayo nabubuhay to our past. Mahalaga din po na burahin natin sa isip natin yon. Amen? Para magkaroon tayo ng standard na pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Yes, binibigyan tayo ng utak ng Panginoon, ng isip ng Panginoon, ng knowledge at wisdom niya, at understanding para alam din natin kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan natin at patuloy nating sasamahan. Kaya napakahalaga po ng wisdom, understanding, at knowledge na nagmumula sa Panginoon kung bakit tayo nandito sa fellowship na to at nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Dahil one day, kapatid, tandaan niyo po itong sinabi ko, one day, yung mga loved ones mo pa ang magbe-betray sa'yo. At sa panahon na yon, tandaan mo tong Psalm 55 na to. Let's have confidence sa Panginoon. Ibigay po natin, isurrender natin sa Panginoon ang pagganti.
Amen? At magtiwala tayo sa Panginoon dahil naniniwala po ako kung paano pong pinagtagumpay ni Tatay David, ni Father God, si Tatay David. Ganun din po ang katagumpayan natin kung matututunan natin ang prinsipyo ng Panginoon, ang principle ng Panginoon. Nasabi nga ng Panginoon sa Psalm 91, lagi natin dinideclare, the Lord says, sabi niya, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will give them life and give them my salvation. Kapatid, nung tayo po ay tumawag sa Panginoon, God gave us salvation. Pero yung calling and purpose natin, sa panahon na may taong nagbe-betray sa atin, sana makita yung bunga ng banal na spirito sa atin. At yun po ang maging protection natin, yung calling and purpose natin, ang maging daan po para sa destination natin and victory natin. Dahil nakapagtagumpay na po ang Panginoon, sabi niya. No po, at napatunayan na to sa atin. Dahil kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, wala pong Kristiyano sa atin ngayon. Walang maglilingkod sa atin ngayon sa kabila ng betrayal na naranasan ng ating modelo. Sa kabila po ng pananakit nila physical, emotional, spiritual. Amen? Hindi po nagpa-apekto ang Panginoon. Palaging ang pagtawag din niya ay laging Ama ko, Ama ko. Amen? Tulungan mo ako. Diba? Alam niya kung sino yung tatawagin niya. Amen? At sana sa panahon na maranasan natin na may taong magbetray sa atin at manakit sa atin, physical man o spiritual, alam natin kung sino ang kaaway natin at alam natin kung sino ang refuge at takbuhan natin. Purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat, Ama, for you are our confident. Ikaw po ang aming konfidensyante, Panginoon, na sinasandala namin sa panahon, Panginoon Lord. Anuman ang aming pinagdadaanan, Ama, you are our refuge. Sa panahon na nadadapa kami, you are our help. You are our Redeemer, Father God. Salamat po sa bagong buhay na to na tinuturuan mo kami kung paanong lumakad, Panginoon, sa mundong ito na madiscern namin kung sino ang tunay na kaaway at kalaban namin, Ama. At salamat sa tulong mo. Salamat sa puso mo na pinapalitan ng puso namin na tinuturuan ang isip namin na matransform, Panginoon, through your will and through your way, O God. Maraming salamat that you call us. Hindi iba ang tumawag sa amin. Maraming salamat, Panginoon, for you choose us. Hindi kami ang pumili sa sarili namin. Maraming salamat for your leading us, Panginoon, and you will direct us and guide us through our destination, Panginoon, sa piling mo, Ama. At sa panahon na tinutuntun namin ang way papunta sa iyo at papunta sa iyong kaharian, Ama, maranasan din namin, Panginoon, na ang iyong mga salita ang maging ilaw at lampara namin upang makapagtagumpay po kami sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Ama, ikaw po, Panginoon, ang maging greatest light at gamitin mo kaming maging ilaw at asin sa mundong ito at malakaran namin ito ng punong-puno, Panginoon, ng pagtitiwala, punong-puno ng pananampalataya over fear, Father God. In the mighty name and powerful name, Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Glory to God po sa buhay ninyo, Sister Beverly. Maraming salamat po sa Panginoon sa katagumpayan po ng pagmumulong.